Welcome back mga kababayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Katatapos lamang ng State of the Nation Address or ng SONA ni Pangulong Kuting, umuusok ang damdamin ng mararaming Pilipino, hindi pa man natatapos ang mga kaganapan. Agad na umalingaw-ngaw ang mga salitang puno ng hinanakit at pagkadismaya. Unang pangako ni Presidente Kuting, napako agad. Sa kanyang SONA, inilahad ni Pangulong Kuting ang kanyang mga plano at pangako para sa bansa. Kabilang dito ang pagtaas ng kalidad ng edukasyon, pagpapabuti ng kalagayan ng kalusugan at paglilikha ng mga trabaho para sa masa. Subalit, kasabay ng pagtatapos ng kanyang talumpati, agad na pinuna ng mga kritiko at mamamayan ang kakulangan sa konkretong aksyon at detalyadong plano. Marami ang nag-aalala na ang pinapangako ng Pangulo ay mananatiling salita lamang. Ayon sa isang guro mula sa Quezon City, nakakabahala na parang paulit-ulit na lang ang mga naririnig namin taon-taon. Sana naman makita na natin ang tunay na pagbabago. Sa social media, bumaha ang mga komento at memes na tumutuligsa sa SONA ni Pangulong Kuting. Isang post ang nagsabi, walang kwentang SONA, puro pangako, walang aksyon. Ang ibang netizens naman ay nagbahagi ng kanilang mga hinaing ukol sa mga nararanasan nilang problema sa araw-araw na tila hindi nabibigyan ng pansin ng pamahalaan. Maging ang mga eksperto ay nagpahayag ng kanilang pananaw. Ayon sa isang political analyst, mahalaga na ang bawat pangako ng isang pangulo ay may kalakip na malinaw na plano at timeline. Ang taong bayan ay umaasa ng konkretong aksyon at resulta, hindi lamang magandang salita. Sa kabila ng mga batikos, nananatili pa rin positibo ang ilang mga taga-suporta ni Pangulong Kuting. Naniniwala silang kinakailangan ng oras upang may sakatuparan ng mga pangakong binitawan sa SONA. Ayon sa isang tricycle driver, bigyan natin ng pagkakataon si Presidente. Hindi naman madali ang pagbabago, pero sana nga na makita na natin ang resulta sa lalong madaling panahon. Sa pagtatapos ng araw, malinaw na ang taong bayan ay patuloy na nagmamatsyag at maghihintay sa mga susunod na hakbang ni Pangulong Kuting. Ang tanong na lumulutang ngayon, kaya bang tuparin ni Pangulong Kuting ang kanyang mga pangako o mananatili na lamang itong bahagi ng isang walang kwentang SONA? Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilig sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At tila sinampulan agad ang mga pinagmalaking proyekto ni Marcos Jr. sa kanyang SONA nitong Lunes, partikular na ang mga natapos umanong flood control projects. Ang tanong, epektibo kaya ang naturang mga proyekto? Hindi. Sasagutin ko na kaagad. Hindi. Kaya, Mr. President, tama talaga ang sinabi ni former President Duterte. Huwag natin ipagmayabang ang isang bagay na hindi tayo sure. O huwag nating ipagmayabang ang isang bagay na kathang-isip lamang o gawa-gawa lang. Okay? Hindi ko sinabing katang-isip gawa. Example lang yan ba? Bago tayo magmamayabang, especially na nasa SONA tayo, situit na nagawa yun. Kaya ka ngayon, tinatanong, hinahanapan, sinisingil ka ng taong bayan ngayon. Nagmamayabang, 5,500 flood project, control. Pero, nagtatanong, nasa na yun? Akala ko ba natayo na yun? Bakit ang daming nabiktima dito sa baha? Yan ang malaking tanong ngayon na hindi namin maiintindihan. Hindi namin maiintindihan. Bakit sinabi mo yun sa SONA, pero pagdating ng bagyo, ganito pala ang mangyayari. Lubog lahat. Narito balita ni Carlo de la Peña. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman. In-emphasize talaga ng SMNI. Patuloy. Ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Ano yung pinaghahandaan mo?
Mahigit 5,500 flood control project ang Wow! 5,500 flood project. natapos na. Natapos na. Coming to you. Yourself. Coming sa inyong bibig. 5,500 flood projects ang natapos na. Ang tanong, Mr. President, natapos yun. So, meaning, useless. Useless lang ito. Kasi bumabaha pa rin eh. Mas grabe pa nga yung nangyari. So what's the real cause? Ma'am Quincy, hello po. Best Friend Italy, ayan. Nagsulputan na yung mga moderator. Vincent Gray. Maraming salamat, Vincent Gray. Sir Vincent, maraming salamat. Ayan, no. Ating mga moderators, unti-unti nang dumadami, oh. Oh. Ah? So, Mr. President, ano ito? What is this all about? Mukha yatang tapos itong mga kongresista, senador, standing ovation, palakpak kayo. Nakakahiya kayo, ang kakapal ng mukha ninyo. Ang kakapal ng mukha ninyo, sa totoo lang. Meaning to say, kung yan ang pagbabasihan natin yung sinabi niyang 5,500 flood control project pero nagbaha pa rin, how about the other genre na sinabi mo? Ang tanong namin sa inyo, totoo ba yun? No worries, boss. Maraming salamat, Vincent Gray. Ang tanong, yung sona mo, how many minutes yung sona niya? Umabot ba yun ng 1 hour, 2 hours? Oh, ilang minuto lang yung mga totoo doon? Yan ang tanong namin. Nagtatanong po kami. Yang lahat ng sinasabi mo sa sona, ang tanong, ilan ba yun ang totoo? Ilan ba yun ang kathang isip lang? Kasi hindi na grabe, Mr. President, hindi na kami maniniwala kami dito eh. Di ba? Nagtatanong kami, anong nangyari? At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Inulan ng batikos mula sa netizen ang Inulan talaga ng batikos. Look at the social media now. Twitter X, YouTube, Facebook. Ako, I hate ha. Iniiwasan ko talaga na babatikusin ko si PBM pero wala akong magawa eh. Nakabulat-lat lahat sa balita eh. Paano hindi natin mababatikos natin talaga? Kasi there are times na sasabihin ko, parang nasobrahan na talaga ako sa pagbatikos kay PBBM. Sana naman talagang i-control ko, parang hindi ako bias. May ganun ako, ano ba? Pero hindi eh. Paano hindi ko mababatikos na wala talaga? Nagmi-meeting pa lang kayo pero si VP Sara, wala na. Naka-distribute na sa relief goods. Nakakahiya. naturang pahayag ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong sona noong Lunes. Ayon sa Pangulo, libo-libong flood control project ang natapos sa kanyang 2 taon. Imagine that one. Grabe. Ayan o. Sa panahon po ni former President Duterte, hindi ko maintindihan ha. Meron bang ganito? Parang hindi masyado, no? Grabe lang talaga ngayon. Kasi yung panahon po ni former President Duterte, ang laging biktima ng baha is sa Visayas at Mindanao. Ngayon lang ito nangyari na sa NCR, no? Na siguro hindi ako maka-feel dahil medyo wala nga nakapagbalita masyado kasi nga sila yung talagang binabagyo doon. Oh. Tignan mo yan, ang grabe. Sa panunungkulan. Pero ang naturang proyekto ay Grabe ang kawawa, oh. Tingnan mo yan, kawawa, guys. Kawawa talaga. Nasa na kaya yung 5,500 flood projects? tila hindi ramdam dahil sa epekto ng malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat at bagyong Karina. Tanong ng ilang netizen, nasa na daw ang flood control projects na natapos? Nasa na raw yung flood control?
Ang nakikita ng netizens, flood lamang, flood. Ang control wala. Naiiwanan yung control. Meaning to say, yung flood control project na yan, palpak, sablay. Kung ikaw ay nagmamayabang sa SONA mo na meron kang flood control projects na 5,500, palpak. Nasayang yung pera ng taong bayan doon kung totoong sinabi mo. Di ba? Ang tanong, totoo ba yon ang 5,500 flood projects? Meron ba talagang naitayo? Meron ba talagang nagawa? Kasi kung meron, palpak, anong nangyari? Nagiba ba? Kasi sabi ng iba, hindi na palang iba. Sabi mo sa press con, nabangga yung flood control system ng barko. Pero hindi ko nakita, hinanap ko sa social media kung meron bang balita na yung flood control system natamaan ng barko. Wala naman. No? Sinong makapagbigay sa atin ng link sa balita na yan na binangga ng barko ang flood control system? Kaya raw nagkaganyan ngayon dyan. Sige nga. Tapos, habang ang isang ito, ngayon lang daw nila ulit nakita ang ganitong pagbaha sa Metro Manila. Correct. Malipas ang ilang taon. Kaya sa panahon po ni former President Duterte, hindi kasi masyadong nagkabagyo doon sa Maynila, no? Kaya ngayon ko lang ito nakita. Tapos sabi ko, nagpapasalamat ako kasi tinututukan ni Presidente Bongbong Marcos yung flood control project sa Kamaynilaan. Okay, good. Na yan ang naisip niya na hindi pa dumadating yung baha. Good, that's good. Tapos nung narinig natin siya sa SONA, grabe, sige, ang dami mo palang nagawa na flood control, no? Kung anong mga ginagawa mo doon. Pero bakit ngayon, nagtatanong ang taong bayan, bakit bumabaha pa rin? Mas grumabi niya. Ang tanong ngayon ng taong bayan, and we deserve an answer. Ang tanong ng taong bayan, meron ba talagang 5,500 flood projects? O kung meron man, ito ba ay nasayang lang? Pera ang pinag-uusapan, ha? Pera natin to ang pinag-uusapan ngayon. Pera ito na sa atin. Kung meron talagang flood projects na nagawa, meaning to say, palpak yun. Sino ang mga contractors dito? Magpaliwanag nga kayo? Ipaliwanag nyo. The people needs to know. Bakit? Kasi pera yan ng taong bayan. So pinipirahan nyo lang. Ganun ba? Nagtatayo lang kayo na hindi effective. Hindi ko sabing merong corruption, ha? Kasi wala naman tayong ebidensya. Hindi natin sinabing merong corruption. Kung merong naitayo, so merong nagkapera na, merong negosyante na merong mga contractors na nagkapera rin. So tatanungin natin ng mga contractors, ano ba ang nangyari dito? Ano ba ito mga materials na ginawa ninyo? Ito ba ay nasira? Or katang isip lang, wala talagang flood control projects? The people needs to know anong nangyari. Di namin alam. So, itong mga aming sinasabi ngayon, puro laman to, baka. Ito yung nangyari, baka ganito ang nangyari. O baka hindi totoo. Puro na lang kami ganyan. Dapat merong magpaliwanag. Parang wala din daw aniyang pinagbago ang matinding pagbaha. Miyerkules ng umaga, bumungad sa maraming residente sa Metro Manila at Karatig Probinsya ang mataas na tubig baha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Tingnan niyo yan, Tagahawak na, dito sa waistline na yan, Sino? Tapos, ang hirap-hirap pa ng buhay. Marami pang mga mahihirap nating kababayan dyan na hindi nakakain, na nagkasakit. Tapos, ganyan pa?
Ayusin nyo naman yung flood control project nyo dyan. Karamihan naman sa mga apektadong residente natakot na maulit ang nangyari noong 2009 kung saan maraming lugar sa Metro Manila ang nalubog sa baha dahil sa bagyong Ondoy. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Okay, so ito lang yun Mr. President. The people deserves to know what happened. Yun lang po. Karapatan ng mamamayang Pilipino na sabihin ninyo anong nangyari sa flood control project. Okay? Kung yung sinabi mo sa SONA, sinisingil ka na ng taong bayan. O sige, hindi namin sasabihin nagsisinungaling ka. Hindi namin sasabihin na nagmamayabang ka. We deserve an explanation. Okay? Hihintayin namin yan, Mr. President. Hihintayin namin yan. The people needs to know about this. Ngayon, binabatikos nila si VP Sara. Itong mga bangag vloggers at itong mga dilawista na bakit raw umaalis si VP Sara sa Germany. Ako sa tingin ko, opinion ko yan. Matagal na yang plinano ni VP Sara. Matagal na plinano ni VP Sara na pupunta sila ng Germany sa kanyang pamilya. First time ito na she is giving time for her family. Mahirap kasi cancelin yung flight, no? Ika-cancel mo. Mahirap kasi yan. Kasi mahal. At si VP Sara lang po, hindi yan ganyan kayaman si VP Sara na mag-cancel ng flight. Mga ilan sila na pamilya na i-cancel mo. Malaki-laki rin yun. Di ba? So, si VP Sara deserves to have time for his family. Tayo naman lahat, meron naman tayong pamilya Di ba? Uunahin ko talaga yung pamilya ko. Kasi yung pamilya, yun ang inspirasyon mo araw-araw. Ngayon, hindi naman kahit pumunta si VP Sara sa Germany, hindi naman siya nagkulang sa kanyang tungkulin. Mas nauna pa nga siya sa administrasyon. Try to think of it. Nauna pa siya. At merong ebidensya dahil kumakalat sa social media ang mga relief goods na ipinamigay ni VP Sara. Imagine, konti pa ng konti ang budget ng Office of the Vice President. Pero itong si PBBM, ang dami niyong budget. Meron diyang PAGCOR. Meron kayong sa Lotto kung anong mga pwede niyong hihingian ng budget. DSWD. Lahat na lang siguro ng gabinete pwede nating hingian ng tulong patungkol dito sa nangyari ngayon sa NCR, di ba? Compared to the Vice President na iisa lamang po ang kanyang opisina. Pero siya pa ang mas nauna sa lahat. That's why we are asking, bakit ganyan? And to think, si VP Sara, papunta pa lang siya dyan sa Germany. How much more kung wala siyang sa Germany? Wala siyang nakaplano na noon. Nakaplano na yan And I'm pretty sure VP Sara is still working kahit nandun yan sa kanyang pamilya sa Germany. Sinadya ba yan ni VP Sara na pumunta siya ng Germany? Hindi niya sinadya yan. Nakaplano na yan. Hindi niya alam, kasi bakasyon ngayon Ngayon lang ang oras ng kanyang mga, siguro, ang kanyang mga kamag-anak. Walang pasok. So, pumunta sila doon. Bonding with the family. Tapos, kahit nandun yan, nagtatrabaho yan. Hindi yan makapag-concentrate sa kanilang kung anong ginagawa nila ngayon sa Germany. So bakit nyo babatikusin? Bago nyo babatikusin, tingnan nyo muna yung mga amo ninyo kung nasa, katinuan ba yung mga ginagawa.
Kasi kung babatikos lang kayo, ikukumpara natin. Ha? Mas nauna pa. Oh. And that will be our future president. Oh. Alam kong galit kayo. Oh. Sorry. Galit kayo. Eat that. Oh. Kainin nyo yung galit nyo. Oh. Heto, yung balita. Oh. Para lubos na kayong mabiters dito. Nakahanda na ang relief packs ng Office of the Vice President para sa mga... Yan ang Vice Presidente namin. Handa ka agad yung relief packs. Nakadistribute na po. On the ground na ang aming Vice Presidente. Pero sila, nagmi-meeting pa. O, yan ang kumakalat sa social media. pamilyang apektado ng Bagyong Karina. Sa pamamagitan ng kanilang Disaster Operations Center, naghanda ang OVP ng mga Nasaan na si Martin Romualdez? Martin Romualdez, PJ Martin Romualdez, ilabas nyo ang Romualdez rice. Martin Romualdez, ilabas yung Romualdez rice. Nasaan na po kayo? Hinahanap kayo ng taong bayan. relief items at mga hot meals para sa mga responders at mga pamilyang nasa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Karina, lalo na sa National Capital Region at Region 4A. Bawat relief box ay naglalaman ng food packs, pati na rin ng mga hygiene kit. Nangyari ito nung isang araw pa ha. Ngayon ko lang ito ginawa ng reaksyon. Pero tingnan mo, kahapon, nagmi-meeting pa sila, yung administrasyon. Pero si VP Sara, halos maubos na yung ipinamigay niyang relief boxes. Grabe, ang bilis talaga ng ating Vice Presidente. We love you, VP Sara. Ilagay nyo yan. Ilagay nyo dyan sa inyong chat. Maraming salamat, VP Sara. Maraming salamat. Yan, ilagay nyo dyan ha. Magpapasalamat tayong lahat kay VP Sara sa kanyang bilis kilos. VP Sara, maraming salamat sa bilis kilos. Ayan, i-type nyo dyan. Sleeping mat, kulambo, tsinelas, expandable water jug at iba pang pangangailangan ng apektadong pamilya. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng OVP sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa mga lugar Ganyan kabilis ang ating Vice Presidente. na naapektuhan ng Bagyong Karina para sa pagpapatupad ng mga relief operation. Naghihintay na lamang ang OVP ng pahintulot mula sa Office of Civil Defense upang opisyal na magsimula sa kanilang mga relief operations sa iba't ibang lokalidad sa Metro Manila at Calabar Zone. Ayan, maraming salamat po Vice President Inday Sara Duterte sa inyo pong bilis kilos. Okay? Sabi ni Quincy, maraming salamat VP Sara. Ayan, meron mo na. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.